I'm sure marami ang nag-aabang ngayon dito po sa development nga ng pangyayari po early. I'm sorry, yes, well, late morning. Pero po halos mag-midnight na ng mga pangyayari po kahapon. Yan po ang tapok sa ating mga balita. At marami ho tayong mga panayam tungkol po sa isyong ito. As you all know, naisakay na po ng isang private jet ang dating Pangulo kasama po si former Executive Secretary Salvador Medaldea patungo po daw ng The Hague. Diyan po sa The Netherlands, mga kapatid. 11:03 ang reported take-off ng naturang eroplano. Papunta po doon sa The Hague. Sumamaya po ang mga legal na usapin tungkol dito, baby girl. Pero as usual po, kinakailangan natin maghatid ng mga importanteng balita. Maliban dyan, napakarami pa rin po mga balita para po sa inyong kaalaman, informasyon at hindi mawawala po ang ating higit sa lahat, The Daily Brad na ihatid po ni Brad Jeff Eliscopides, baby girl. Amen! Dire-diretso pa rin tayo. Yes, ma'am. At ang ating pa rin pong report sa bayan sa ating happy hour. Nabili na po ang laptop po ng isang first year college at ang kanya pong mga kapatid rin ang makikinabang dito. Yan. Ito po ay napag-ambag-ambagan po ng ating mga happy anonymous. Sa gitna po ng ingay sa politika, sa gitna po ng napakaraming kung ano-ano mga balibalita, tuloy po ang public service po naman sa ating pong program. Dahil after all, we are here to serve the people. Okay, sige. So girl, bago tayo magsimula, muli po tayong sumalubong pa rin sa araw na ito na puno po ng pasalamat sa ating dakilang may likha, lalo na po sa mga seniors, sa mga may sakit, sa lahat po ng mga marami pong pinapasan. Mabigat po ang mga pinapasan sa buhay. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa amin pong paggising ngayong araw na ito ng Miyerkules. Lord, muli kaming higit sa lahat po muna nagpapasalamat po. Sa aming pong pagbangon today, kami po ay dumadakila sa inyo. Kami po'y kumikilala sa inyo, sa inyong bukod-tanging kapangyarihan. Kayo po ang aming gabay, kayo po ang aming pag-asa. Mahal na Panginoon, alagaan po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda na may iniindang sakit sa katawan, sa mga nagtatanong, sa mga hindi pumapakali, sa mga namumroblema. Lord, yakapin niyo po kaming lahat. Kami po'y humihingi ng pangunawa at patawad dahil madalas po kami nasisiraan ng loob. Pero alam po namin, Lord, na kayo po'y may plano para po sa amin. Lord, alagaan niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Lahat po ngayon ng mga uring manggagawa na ngayon po'y papunta na sa mga trabaho, sa mga nagtatrabaho na, Lord, gabayan niyo po kaming lahat. We pray para pa rin po sa lahat ng mga taong nagdarahop, sa lahat po ng mga nahihirapan sa buhay, sa lahat po ng hindi malaman kung paano maitatawid ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa araw na ito. Lord, gabayan niyo po silang lahat. Kami nananalangin para po sa aming inang bayan. Maingay, Lord, ang aming bayan ngayon. Marami po ang nagtatalo, marami po hindi nagkakasundo, marami po ang sumisigaw. Lord, nawa po mamayani ang kapayapaan. Mamayani po ang pag-unawa. Mahal na Panginoon, gabayan niyo po ang aming himpilan para po kami makatulong sa paghahatid ng totoong balita at ang pagpapahupa rin po sa mga damdamin ng mga nag-aalab ngayon. Mahal na Panginoon, muli kaming dumudulog sa inyo na kami po'y pagkalooban niyo ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin. Lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 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 Bueno, first things first mga kapatid. Inawayan po ating munang kakausapin. Ang unahin lang po natin to dahil siya po ang unang available. Mamaya po sa panig ng dating Pangulong Duterte doon sa next step po nila. Dahil nga po dito sa pangyayaring ito, baby girl, as you all know, inabangan na po sa paglanding ng kanyang flight from Hong Kong. Opo, hindi na ho practically pinababa pa ng eroplano para doon sa arrival area ang dating Pangulo kasama ang kanyang common law partner na si Ma'am Hanilet at ang kanilang anak na si Kitty. Okay, kasama po si former Executive Secretary Medaldea at agad po siyang sinalubong ng mga kagawad ng pulisya sa pangunguna po ni General Torre, right? At sila po ay dumiretso na doon sa Villamor Air Base. Kaya po kahapon pa lamang nung ang balita nga po ay doon siya diniretso, hindi na po dumaan nga ng arrival area, di po ba? So dire-diretso po doon, meron na kagad usap-usapan yung pong posibilidad ng flight niya patungo po dito sa The Netherlands. Ngayon,
Opo, marami nag-aabang, may mga nagpoprotesta po sa harapan ng Villamor Air Base. Meron din pong mga nagpoprotesta doon sa Rotonda. Ito ho yung mga biktima ng EJK at humihingi po ng katarungan. Sadya po napakaingay kahapon at yan po yung magpapatuloy pa rin. So sila po daw ay lumipad kagabi at yan pong inabangan ng marami, bagamat ako po ay tulog na. Oo, sorry po. Kailangan natin matulog ng maaga as usual. Pero sa bawat pagbangon natin na direct, kasi bumabangon ka para jumingle, di ba? Kapag may mga senior na, nakakailang ba? Nakailang bangon ka. At sa iyong pagbangon, hindi mo na iiwasang tignan. Nakadalawang bangon lang ako. Ay, salamat naman kung sa akin, ganon. bonus na yon. Oo, sa pagbangon ko, kita ako agad ng ating telepono. Tingin agad ang update. Tingin agad, wala pang development. Pero nabasa ko na yung Viber ni Big Boy na merong press conference ang presidente. Okay, sige. So, eto muna ha, ganap na po munang 17 minutes after 6 o'clock at ang tamang oras na yan, relax lang po tayo ha. Boss Max 3 Coffee ang naghahatid po ng tamang oras. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, quality ang kanyang coffee beans at puno ng mangosteen with xantone, kaya mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at piling supermarkets nationwide. So, yung pong pangyayaring yan, di ba? It's a major executive decision. Ang desisyon niyan definitely po ay nanggaling sa presidente. Yung desisyon na, ililipad mo ba yung dating presidente matapos lumabas yung arrest warrant galing daw sa ICC. Kumbaga, baby girl, the die is cast na naman, di ba? So, ang naitaga na ang bato. Kumbaga, sa wikang Latin, alea iacta est. Ano ibig sabihin nun? The die is cast, no turning back. Nagdesisyon ka na eh. Well, the fact na, di ba, inaresto, yun na yung simula. Alright? And then, pagkatapos, yung nga po, nandun na po, in transit sila. So, kung umalis ng 11:03, it's about 8 hours flight to Dubai. Meron daw pong layover doon for refueling. And then, so kung 8 hours na, subukan natin. Baka naman sumagot na si former ES Medaldea at ating makapanayam at makuha po ang development dito. And then from Dubai, ang inaasahan dyan, hindi na po bababa ng aeroplano at magre-refuel lamang at didiretso na po dito po sa the Netherlands. Malamang ang landing nito, hindi po sa Schiphol ba yun, na airport sa Amsterdam, kundi diyan sa Rotterdam na airport po sila, lalapag pinakamalapit doon mismo po sa ICC na ito, sa The Hague, the Netherlands. And mga kapatid, nasa atin naman linya ngayon para natin malaman ano ba ang kanila pong next move dito. At kagabi po, meron po kasing inilabas na press release kahapon, kagabi, ang Supreme Court late in the afternoon, kaya marami nag-aabang nako, malamang makakuha ng TRO. Sila Senador Bato de la Rosa at sila Atty. Torion na naghain ng petition for certiorari, kumbaga kine-question nila itong galaw na ito ng gobyerno, and then prayer for TRO. Ngayon po lalabas na academic na. Lalabas na moot na yung TRO kasi yung yung pinipigilan ninyo nangyari na eh. Pero yung kaso po doon sa pag-question o sa pag-aresto, palagay ko po buhay pa yon. Pero yun nga kung kahapon po naglabas ng TRO ang Supreme Court, hindi po mangyayari ito. Pero hindi natin kine-question yun. Yan po ay desisyon ng ating pong mga maestrado. Ang sabi ng Supreme Court, di ba? Dahil daw po ito'y napaka-importante, nagsabi po si Supreme Court Chief Justice Hesmundo na magkaroon ng special raffle sa kung sinong maestrado po ang hahawak sa kaso. Wala pong binanggit kung nagkaroon na po ng raffle, meaning ngayon meron na pong maestrado na in charge dito. Pero mukha pong walang nailabas na Supreme Court TRO. O yun nga yung unang tanong din ng mga kapatid natin. Ngayon po na papunta na ang Pangulong Duterte dito sa The Hague, Netherlands. What's next? Ano nang susunod? At yan ang unang tanong din sa akin ni Dimpy at Seth kanina. Na naitanong ko rin sa'yo, baby. Sabi ko nga sa'yo, so wala na palang epekto itong TRO kahit pa maglabas sila. O hindi na talaga sila maglalabas at all. Pero isa pang katanungan, kung sakali man, yung powers nga ng Pangulo. Kung di naglabas ng TRO kagabi, pero kung sinabi ng Pangulo na hindi tayo makikipag-cooperate pa rin sa ICC, so pwedeng hindi natuloy ang pagpunta niya?
sa the Netherlands? Hindi, Kasi 'di ba, the president has been saying in the past, paulit-ulit, na hindi makikipag-cooperate. Noon na, dati ito, ang Pilipinas sa ICC. Pero napakinggan mo naman siguro ngayon laman ng ating mga balita. Yes, yung kanyang press con. Yung sinasabi ng presidente, hindi kayo na pong bahala mag-isip dito ha. Pero ang rason dito ng presidente, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Yan, okay? Tayo nakikipagtulungan sa Interpol. Yan ang sinasabi niya. yan sinasabi. Compliance with Interpol. Kasi daw po yung Interpol, katuwang natin yan para sa pagtugi sa mga puganting Pilipino at doon po sa mga ilang mga individual na nagmalabi sa mga Pilipino. Yan sinasabi niya kahapon. Narinig ko mismo yung soundbite niya. Oo, no? ang sinasabi Early niya, morning importante sa ating pakikinig po sa mga na balita. makipagtulungan tayo sa Interpol to ensure yung reciprocal assistance na ibibigay din sa atin pabalik dun sa mga fugitives po na mga Pinoy na hinahabol natin sa ibang bansa. Yes, ma'am. Oo. So sabi niya, hindi tayo nakipagtulungan sa ICC, sa Interpol. But, practically, It's the same. Inikot-ikot din tayo. anyway, sabi nga, the die is cast. Nangyari na po yan, no? But basically po, ito ay executive decision. Kung sinabi po na presidente, wag, hindi mangyayari yan. Igalang na po natin yon dahil yan po naman kanyang kapangyarihan. And definitely, ako po ay naniniwala na bago nila ginawa ito, pinag-isipan nila itong mabuti. Alright? Ito ho ay pinag-isipan. Pwede rin po sabihin. Yung ganyang kalaki na desisyon. Kabigat na Talaga desisyon. Po dapat pinag-iisipan Okay, yan. Hindi po yan sige. pinag-iisipan overnight lang. Maging yung nangyari pag-aresto kahapon doon sa airport na diretso na, pinag-iisipan ng husto yan. At Kaya nga yung- mamaya, kausap natin si dating spokesperson Silvestre Bello. Gusto ko matanong sa kanya kay attorney. Dating Labor Secretary. Dating Labor Secretary. Gusto ko Okay. matanong kay attorney. Attorney, talaga bang unaware kayo na magkakaroon ng pag-aresto? Kahapon? Ako sasagot. Oo. Unaware sila? Oo naman. Kasi kung alam ko, hindi ako uuwi eh. Hindi, I mean, talaga bang wala man ng ugong na may ganung mangyayari kahapon? May Hindi sila ugong. nakatunog? May ugong na arrest warrant. Kung may ugong diba? na, bakit Okay? umuwi pa? Hindi aware. Yes, definitely. Kasi Hindi ngayon aware. po, Okay, sige. inaantay Alright. pa rin natin sa Attorney Sige, Cristina no, Conti. no, Ang isa no. pang tinatanong ng mga tao, nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa? Nandito lang sa Pilipinas. Kasi di daw makontak. Yun ang Tinatawagan sinasabi. natin. Tinatawagan din po natin. Okay, anyway. So, mga kapatid, no, yung nga po ang panawagan po natin din dito sa ating lahat. Kahinahunan. Nasaan ka mang panig ho dito? Kahinahunan po. Dahil ngayon pa lang, may epekto na ito, hindi pa ho sa ating lahat, sa stock market. No? Report na ho ngayon yan. Opo, naging matamlay. At eventually po, marami magmamasid rito doon sa mga foreign direct investors natin na sinasabi, etc. May effect yan kasi hindi mo alam ano ang susunod na mangyayari. Di ba? O kung ikay negosyante na dayuhan, maglalaga ka ng puhunan dito, mag-iisip-isip ka muna. Ay, ano ba ang mga mangyayari dyan dito sa mabigat na, na naging political decision din ng ating presidente sa pagpapadala ng dating Pangulo sa the Netherlands. And yung pending pa rin pong impeachment trial ni VP Sara. Alright, so dito po na pagtanto natin na, ang realidad is that the President of the Republic of the Philippines decided forthwith. Pero, oo, no? Decided forthwith, mga kapatid. Forthwith proceed ang kanyang desisyon. Tama. Parang, ako lang to Tinanong siguro siya, Mr. President, what is your decision Yan. in this particular issue that might embed us in a political conundrum? Well, we have to take it within reasonable time. Hindi. Hindi ganun na naging sagot. Okay. Yung forthwith decision ng Pangulo, siguro yun ay wake-up call din, Okay. para sa ating Senado. Naalin? Mag-forthwith proceed na rin kayo. Magpapagal easy. pa ba kayo? Easy. Baka ganun ang ibig niya sabihin doon. Alright, ito na po mga kapatid. Nasa Para ho linya tayo na. kasi ang dami ho natin mga pag-uusapang paksa this morning. Punong-puno po itong ating programa. Bagamat di ho tayo kinakailangan mag-overtime at nakakahiya na kay Idol Lord. Alam Sabi ni Idol Lord, 4 na oras sa kayo, nag-OT pa kayo, Sige. ha? Okay, mabilis na ho naman ito. 6:26 po ang ating tamang oras ngayon. Mga kapatid, sige, sa Baby Girl, magpaalala ka muna.
sa lahat ng ating mga suki na mga seniors at Nako, ito na mga muna. super seniors at mga uri manggagawa. Mga kapatid, kung walang maintenance ang bahay, gamit o sasakyan, masisira po yan. Katawan pa kaya ng tao? Kaya nga po sa mga nagkakaedad dyan kadalasan po kailangan na po natin ng regular maintenance o araw-araw pong maintenance medication pambayan. True FM. Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards. Make your NBA viewing more exciting. Watch your NBA games sa arenaplus.ph. Sign up now to get a welcome bonus of up to 3,188 pesos. Just like Jordan Clarkson and Austin Reeves. Tara, pasok na sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Tayo na sa EO. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa EO. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO. Inyong mata ay mahalin. EO Executive Optical. Ang practical. EO Executive Optical. Ang eksperto at magagaling. Welcome sa Cebuano Amazing World. Dito, all-in ang microfinancial services. OFWs, sakay na! May loan pampagawa ng bahay, pang-brand yung motor, o bagong business. Cebuano Amazing! Swak ang microsaving dito. Laging ready with microinsurance. May money transfer, may cash in, cash out, remit to bank, at bills payment. Cebuano Amazing! Pwede rin mag-invest sa gold. May rewards pa! San man sa Pilipinas, basta microfinancial services, all-in dito. Kaya Cebuano Amazing ang life! Microsavings is a product of Cebuano Lumiere Rural Bank. Deposits are insured by BDIC up to 500,000 pesos per depositor. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Cha, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare ha? Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to. Ang Science is made to last. True FM, RPTV, maya-maya ng kaunti, TV5. Pero ngayon po tayo live sa 1PH at sa Channel 19, True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinaka-malalaki at pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si DJ Chacha. At pangunahin nga po ngayon sa ating mga tampok na balita. Inilipad po patungo ng The Hague, the Netherlands, si dating Pangulo Rodrigo Duterte sakay po ng isang chartered flight kagabi. Alas 9 kagabi po nang isakay ang dating Pangulo sa eroplano sa Villamor Air Base na sa Pasay City. Pinayagan siyang magsama ng 3 individual, kabilang po si dating Executive Secretary Salvador Medaldea. Pagpatak po ng alas 11 ng gabi, tuluyan na pong lumipad ang eroplano matapos dumaan sa mga clearance. Bago nga po makaalis ay sinubukan pa pong umalma ni dating Pangulong Duterte sa mga otoridad nang siya'y isasakay na sa eroplano. Giit niya kidnapping kung dadalhin siya ng basta-basta na lamang sa ICC dahil hindi na miyembro nito ang ating bansa. Wala rin daw hong extradition treaty ang the Netherlands kaya kumpiyansa siyang haharangin ng Supreme Court ang pagbitbit sa kanya pa Europa. Sa kabila niyan, wala po nagawa si Duterte at nagdesisyon po ang nalamang na sumama kinalaunan. Sasama ako sa ito. Yes, sir. Thank you, sir. Total, nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Nothing to lose. Absolutely nothing. Yan po ang tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang siya po ay nakadetene kagabi sa Villamor Air Base, Kalayaan Hall. Bago nga po ilipad pa Europa, ilang oras po na na-detain sa Villamor Air Base ang dating Pangulo. Matapos siyang arestuhin sa Ninoy Aquino International Airport, paglapag po lamang ng kanyang eroplano mula sa Hong Kong kahapon ng umaga. Inaresto nga po si Duterte ng Interpol sa bisa po ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court dahil sa mga kasong crimes against humanity kaugnay po sa kanyang ginawang madugong war on drugs. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti.
Yan po ang tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigo namang makita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago lumipad papuntang Netherlands kagabi. Sinubukang makapasok ni VP Sara sa Villamor Air Base kagabi pero hinarang siya sa gate dahil naka-lockdown ang airbase. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Presidente na susundan nila ang dating Pangulo kasamang mga abogado sa The Hague sa Netherlands. Ihahanda lamang daw nila ang mga kinakailangan dokumento. Ang giit pa ng Vice Presidente, malinaw na pamumulitika ang ginawa sa kanyang ama dahil pwede naman daw sana itong mapigilan ni President Marcos Jr. kung gugustuhin ito. Nalulungkot at ikinahihiya raw niya na kanyang ipinagkanuno ng gobyerno ang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Wala na raw siyang mensahe sa Pangulong Marcos Jr. pero may tila mensahe pa rin siya kagabi. This is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service to the Filipinos. Siya, padala mo doon. Oh, sorry. At dating Pangulo na siya very soon. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala, itinanggiho naman ni Pangulong Marcos Jr. na illegal at political persecution ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanya pong press briefing kagabi sa Malacanang, kanyang kinumpirma na dadalhin nga po sa The Netherlands ang dating Pangulo. Kwento niya, alas 3 daw na madaling araw kahapon nang matanggap niya ang mensahe mula kay Interior Secretary John Vic Remulla na meron ng arrest warrant labang kay Duterte. Alas 6 po ng umaga naman daw nang kumpirmahin sa kanya ni Remulla na hawak na nila ang arrest warrant galing po sa Interpol. Gate ng Pangulo, walang illegal sa nangyari po dahil sumunod lamang po ang gobyerno sa tamang proseso. Hindi rin umano ICC ang tinulungan ng pamahalaan kundi ang Interpol. Malaki na raw kasi ang naitulong ng Interpol sa Pilipinas, kabilang po ang paghuli kina Arnie Teves at Alice Guo. Kaya wala rin umanong paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Sa panawagan po naman para sa panibagong people power, iginiit ni Marcos Jr. na ginagawa lamang ng gobyerno ang tungkulin nito. I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. The arrest that we did was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. At yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Binatitos din ng iba pang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaaresto at pagpapadala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Davao City Mayor Baste Duterte, tila ginamit ng gobyerno si CRDG Chief Police Major General Nicolas Torre para pahabain lalo ang pagkakapiit ni Duterte sa Villamor Air Base kahapon. Hindi rin daw agad ibinigay ang kinakailangang atensyong medikal ng dating Pangulo. Ang banat pa ng alkalde, ginamit lamang ng Administrasyong Marcos ang pagkakakulong ng ama niya para pagtakpan ang issue sa national budget. Pati ang bunsong anak ni Duterte na si Kitty binatikos ang pagkakapiit ng kanilang ama. Tinawag niyang kidnapping ang pag-aresto sa kanyang ama. Nag-post pa siya online ng medical certificate ni dating Pangulong Duterte, sabay giit na tumaas ang sugar nito kahapon pero hindi sila pinayagang makapunta sa ospital. Nilinaw naman kalauna ng palasyo na maayos ang kondisyon ng dating Pangulo. Samantala, nasa ating po linya ngayon si Attorney Cristina Conti, ang isa po sa mga abogado ng mga umano'y biktima ng war on drugs ng dating pamahalaan. Attorney Conti, magandang umaga po. Good morning! Magandang umaga! Opo. Ma'am Attorney Cristina Conti, what's next po? Upon arrival sa The Hague, ano pong inaasahan natin based on the process po na pinatutupad ng ICC? Turnover, processing, and then eventual quote-unquote surrender sa ICC. Yung turnover of custody, kasi ngayon, ang parang may hawak o may kustodiya sa kanya, Pilipinas, at sa anyo ng Philippine Police. Doon, pagkadating sa airport, malamang ibibigay yan, ito turnover sa Police Netherlands. So sa Dutch Police, ito turnover nila ang physical custody ng akusado. Pagkatapos ng turnover, doon mo
na doon kakagat yung Article 59. May protocol kasi sa Rome Statute patungkol sa o pagkatapos ng pagka-aresto. Dadalhin kasi ikaw dapat ng korte, a court of local competent jurisdiction, para alamin ikaw ba talaga na aresto, verification, identity, wala bang karapatang nalabag sa iyo at paano ka ba inaresto? Kailangan ayon sa proseso doon sa lugar kung saan ka inaresto. Kapag may ganong certification o pagpapatunay na okay naman, substantially complied ang requirement at ikaw ang tamang tao, papasok na yung quote-unquote surrender sa International Criminal Court. Dadalhin siya sa court, sa mismong detention facility. Sabi naman ng iba, yung pagdala sa court of local competent jurisdiction, dahil kakaiba na ang sitwasyon na ang humuli sa kanya, ang arresting at custodial state. So ang humuli at yung nagdetini sa kanya na estado, ang Pilipinas, na panimula, ay hindi miyembro ng ICC. Kaya parang ano gagawin natin? Medyo walang precedent itong ganap na ito. Kaya ang lalabas ay may option daw ang ICC na idiretso sa kanya ang kustodiya. Pero kung ano man, sa kanya din naman papatak talaga. Dun sa detention facility, kung saan may onboarding. Ibigyan siya ng kapapelan. Una, listahan ng or kapapelan tungkol sa mga kaso niya. Ano ba para paghandaan niya? Pangalawa, rules and regulations ng facility. Dito po kayo kakain, ganito ang oras. At pangatlo, listahan ng mga abogado na accredited sa ICC. Opo. Well, tsaka yung booking process doon, kumbaga yung check din ang physical condition po nito pong supposed to be nga po ay na-aresto. Ano po? Opo, dadaan yun, definitely. Okay, so, pero attorney, itong issue, no? Sabi ho ninyo, pagdating doon sa the Netherlands, dapat siya muna, kung hindi ididiretso doon mismo sa court, no? Para iharap itong si dating Pangulong Duterte. At maaari siyang tanungin kung naging tama ba yung pinagdaan ng proseso bago siya mailipad doon sa the Netherlands. So, ang tanong nga po dito ng marami, tama bang pinagdaanan itong proseso? Kasi sinasabi ng iba, number one, wala naman tayong extradition treaty sa the Netherlands. Number two, dapat daw noong inaresto ang dating Pangulo, dumaan muna siya dito sa isang competent court para abisuhan ang korting ito na kami sa Interpol ay may inaarestong Pilipino at itong Pilipinong ito ay deprived ng kanyang liberty because of this arrest warrant at siya ay aming dadalhin. Kumbaga magpapaalam muna dapat sa local court dito yung Interpol bago ilipad patungo po ng the Netherlands yung subject. Medyo mix yan ng una kailangan nating alamin kung paano at anong legal basis kung bakit in-implement yung warrant or paano in-implement yung warrant. Kasi kung ayon sa Rome Statute, yung nabanggit kong proseso. Kung ayon sa extradition, may iba pang proseso. Ang extradition request ay posibleng nanggaling sa any of the member states of the ICC. May ibang kaitsurahan ito dahil yung 125 member states ng ICC ay pwedeng nag-request sa atin. At dun sa 125 na yun, parang may 15 tayo nakapartner sa mga extradition treaties. Isa dyan na nagsabi lang na, pwede mo bang pa-request naman na uli mo naman to. May itsurahan ito na hindi lang legal, kundi also political. Kaya may punto din naman si Vice President Sara Duterte na talagang kailangan ihaharap sa korte whether under the Rome Statute or under extradition processes. Pero posibleng may substantial compliance, particularly sa Rome Statute, kung sa Netherlands mangyayari yung verification ng korte. Doon ang magiging local court. Opo. So, kumbaga ma'am, it is safe to say na hindi pa nakakasiguro dito ang Marcos administration na talagang itutuloy siya o siya'y haharap sa ICC at doon siya muna ma-detain kasi baka posible mahanapan ng butas o ma-question yung legalidad ng kanyang dinaan ng pag-aresto sa Pilipinas. May posibilidad. Hindi ko i-disclaim yan. May posibilidad. Pero ang konsepto kasi ng, kumbaga,
anong mas mabigat na dapat maganap. Matrial siya. At kung malala yung violation ng constitutional rights or international criminal law rights, dun lang parang, sige, pakawalan yan dahil grabe yung paglabag ng kanyang karapatang pantao. Lahat ng akusado sasabihin yan hindi niyo ako binasahan or hindi ko narinig or hindi niyo ako binigyan ng papel. Pero kung ma-offset nun, yung bigat ng, pero narinig mo naman right after, di ba, may hawak ang papel. Oo, kaya lang, di ko naman binasa. Ikaw na yung may kasalanan. So, may mga ganong insidente na talagang pwede mong ikutan, pero in the end, ganun ba kabigat? Ganun ba kalala? At dito mag-weigh in, ditong eksena ng Supreme Court natin. Yan. Inaabangan namin yan kung anong sasabihin nila. At pangalawa, kung anong magiging proseso doon sa The Hague. Kasi kung under the Rome Statute required yung dadalhin ng local court, interesting kung ganun nga ang magaganap kung sa Netherlands Court o kaya dito sa ICC mismo yung magdedetermine ng kanyang identity, etc. Opo, ito pong itong Supreme Court petition nila Attorney Torion et al. Humihingi ng TRO, di ba, doon sa aresto. So moot na yon. Buhay pa ba? Yes, ma'am. Klaro na po yun. Kasi nga yung pinaaresto nakaalis na. Pero yung pong question sa legalidad nito pong arrest warrant na ito, buhay pa yon. Ako, mas hindi pa nga yun yung phrasing kasi ng nila, ng petition. Petition Ang sabi nila, yung cooperation, yun yung tinitira nila. At sabi nila, patigilin ang any form of cooperation at ideklara na illegal ang any form of cooperation. Basta cooperation, yun yung tinitira nila. Kung ganon ang perspective, out na. Kasi pwedeng sabihin ng Pilipinas, hindi naman kami nagko-cooperate, tapos na nilipat na nga namin. Doon ka magreklamo sa Netherlands. Ang pwedeng maging buhay, unconstitutional ba yung cooperation? Diyan, palagay ko, baka matalo sila Kasi sa kaso ng Korte Suprema na Pangilinan versus Cayetano, ito yung pagpapasya tungkol dun sa pag-alis natin dun sa ICC. Kinwestiyon yun. 2011, mga senador, sabi ng court, there are residual obligations. Kaya medyo tagilid, kumbaga, na kukwestiyonin mo, pwede bang mag-cooperate ang Pilipinas? Pwede. Kasi sabi ng Article 127 ng Rome Statute. Kasi sabi ng Korte Suprema sa Pangilinan versus Cayetano. O kung yun lang naman ang tanong mo, okay na. Kasi kung ang gusto mo, i-reverse o i-undo yung aresto, wala na. Tapos na. Nangyari na Wala nang turn back time. Opo. Yung nga po, marami nakaantabay kahapon. Actually nga, may claim na mayroong TRO pero hindi po nangyari naman yon. So, sa ngayon po, ang pinasasagot dito ay mga nasa executive. Ano ang balak po ng inyong grupo? Will you intervene in this case, ma'am? Kailangan proper party para mag-intervene. Titingnan muna namin kung anong eksena namin dito. At saka, yun nga, medyo tingin namin, wala na rin namang habol. Or mahihirapan na rin naman kung pagdating ng tamang panahon. Kasi kung ang TRO, intay mo lang naman yan within, actually 72 hours ang window. Kung papunta na sa merits of the case, baka mag-intervene kami. Pero sa ngayon, ang inaasikaso namin ay ang pag-aayos ng dokumento parang sa entry of appearance o yung pagre-rehistro ng mga biktima sa eventual trial. Kasi kapag pagpasok ni Duterte sa korte, ang itsurahan na nito, it's no longer a situation. That's what we call it now. The situation in the Philippines. Now it becomes a case, kaso na. Office of the Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Okay. Dito po ba, ma'am, sa pagharap niya doon sa lower court, kung yung pong gagawin pong proseso ng mga tatanggap sa kanya doon, para matanong kung tama ba ang pinagdaanan pong proseso sa kanyang paglipad roon, sino po ang tatayong abogado ng presidente? Meron bang doon? Parang public attorney's office na gaganap na magiging abogado ng dating Pangulo to question the legality of the arrest? Posible kung
ang kailangan lang naman ay may abogado ka na accredited or registered na pwedeng humarap dun sa korte. So kung Court of Local Competent Jurisdiction, kung sa Pilipinas, edi kahit sinong Pilipinong abogado. Kung sa The Hague, sa the Netherlands yan ihaharap, edi sa isang Dutch lawyer. Meron silang PAW at in fact bayad sa kanila ang free legal aid. Parang 10 euros per hour. May alam kaming kaibigan pero baka ayaw naman yung may referral ako. Sa ICC naman, meron ding parang PAW. So, Office of the Public Counsel for Defense. Pwede siyang manghingi ng tulong sa initial na, tulungan niyo ako. At ako, tingin ko, ibahin natin ang itsurahan na hindi sila yung tipong okay lang, normal lang na trabaho. Ito, zealous talaga sa kanilang trabaho at adhikain na maproteksyonan ang karapatan ng mga defense victims. Ganun ang pinangahawakan nila. Okay, sige po. So meantime, ma'am, hanggang dyan po muna tayo. I'm sure magiging madalas po ang ating panayam ngayon dito po sa development na ito. Unless lang may tanong pa si Chacha po at may gusto yata liwanagin. Go, Chacha. Yes po. Attorney Cristina Conti, kahapon po nasan kayo nung lumabas yung balita na inaresto na po ang Pangulong Duterte? And medyo curious lang po ako, were you really surprised? Kasi a few days before lang nagkausap po tayo dito, sinasabi nyo nga wala kayong idea with arrest warrant, and then a day after, inaresto na po ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Kayo po ba talaga ay nasurpresa dito sa naganap na pag-aresto? Hindi ko masabing na sorpresa kasi alam namin na may warrant. Pero yung mismong issuance na ganitong araw, hindi din kami officially pinaabutan ng ICC. Kasi sabi nga nila, bakit? Anong rule sa arrest? Sabi nga, okay, oo nga. Sige lang, bahala na kayo. Kaya kahapon, nasa May Makati ako, may hearing talaga ako. Ito naman sa red tagging. Ang kasama namin sa korte, respondent siya kasi sa kasong to, si Lorraine Badoy. Fresh from the airport yata. Sabi ko nga ba, kakakita ko lang ito ni Susana sa Twitter na umiiyak. We went on as usual at nung gabi ay nakipagkita kami sa mga biktima at nag-ayos nga kami ng game plan. Hindi kami inarush kasi napaghandaan na at alam namin kung ano yung gagawin. At sa totoo ito alam namin na hindi ka agad-agad magsisimula ang trial na tipong Monday. Monday ba may kailangan ng lumipad? Hindi pa. Marami pang prosesong pagdadaanan at may karapatan si Presidente Duterte na i-avail ang lahat ng remedies. Kung ano ang nilalasap niya ngayon na due process, sana maalala niya yung mga pinagkaitan niya noon. Well said, ma'am. So, Attorney Conti, sabi ko nga kanina, mukhang mapapadalas po ang ating panayam, but definitely po for this morning, we say thank you for finding time to be with us. Thank you, Manong Ted, DJ Chacha. Salamat na marami. Attorney Cristina Conti. So mamaya din po, abangan nyo, meron tayong mga legal experts para pag-usapan po yung prosesong dadaanan po ng dating Pangulong Duterte dito po sa kanyang bago siya humarap dito po sa International Criminal Court na ito. Ilang pa hong mga importanteng balita may kaugnayan sa isyong ito. Abangan po, dyan po lamang kayo, huwag kayong maglilipat. True FM. Dito tayo sa totoo. Tayo na sa EO. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa EO. Sila'y eksperto at magagaling.